Itong mga DDS, kahit si Sara Duterte, yung mga DDS, nag-ano sila, naghihinanakit sila, galit sila. Bakit daw hindi pinapansin? Oh, ang term nga na ginamit ni Sara Duterte, nakakabingi daw na katahimikan. Parang hindi man lang daw pinapansin ng taong bayan. Mga kabunyog, parang hindi man lang daw pinapansin ang itong mga Marines na ito. Sabi ni Sara Duterte, nakakalungkot daw na hindi daw pinapansin ng civil society, ng simbahan, yung mga mga grupo na aktibo daw sa anti-corruption. Bakit daw ngayon hindi daw ito binibigyan ng pansin? Yan ang sabi ni Sara. Napakatahimik daw. Siguro ang tinutukoy niya yung mga nagrally doon sa Trillion Peso March, yung nagrally sa Baha sa Luneta, yung mga cause-oriented groups. Bakit nawala yun ngayon? Parang hindi binibigyan ng pansin itong expose o binubunyag nitong mga ex-Marines na to. Yan ang sabi ni Sara Duterte. Yan din ang sinasabi ng mga DDS. Kahit yung mga kakampi nilang senador, si Amy Marcos, bakit daw hindi nag-i-initiate ng pagdinig ang Senado? Sa Kamara naman, nung naghihiring ang Justice Committee, pilit nilang pinapasok itong tungkol sa mga ex-Marines na to. Dapat daw pag-usapan yan kasi seryoso daw yan. Ngayon, naghihinanakit sila ng mga DDS. Bias daw ang mainstream media. Hindi raw binibigyan ng pansin itong mga ex-Marines na to. Tapos yung mga civil society, simbahan, hindi raw binibigyan ng atensyon yan. Kaya sabi ni Sara Duterte, ano daw ba talaga ang gusto? Ito daw may mga binunyag tungkol sa mali-malitang pera na diniliver pero hindi daw binibigyan ng pansin. Yun ang sabi ni Sara Duterte. May statement siya. May statement si Sara Duterte na linabas ng ganun. Statement mismo yon ni Sara Duterte, mga kabunyog. Kumbaga sabi ni ang statement ni Sara, nakakabingi daw ang katahimikan. Sara Duterte slams deafening silence on ex-Marines bribery claims. Binibira ni Sara na bakit daw hindi pinahahalagahan itong itong mga itong statement ni Sara Duterte, mga kabunyog. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naglakas loob na magsalita tungkol sa umano'y paghahatid ng mga malitang puno ng bilyon-bilyong pisong pundo ng pamahalaan. Yan yung statement ni Sara. So, sabi niya, ngunit habang ang mga paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng mga pagdinig, privilege speeches at walang humpay na fishing expedition sa ilalim ng mga investigasyong tinaguriang in aid of legislation umano, tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng mga civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag, ng mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad, at ang mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. Statement po ito ni Sara Duterte. Dagdag pa rito, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siya sa atin ang katotohanan hinggil sa mga bilyon-bilyong pisong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Hindi dapat selective ang galit sa isyu ng katiwalian. Hindi maaaring pumili kung sino lamang ang imbestigahan at hindi maaaring manahimik tuwing ang mga sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat nilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat nilalagay sa katahimikan. Syukran. Ayan wala nang masabi kayo ngayon mga DDS. Binasa ko yung buong statement ni Sara Duterte sabihin nyo na naman hindi natin binibigyan ng yan. Sa madaling sabi, kumbaga naghihinanakit si Sara, binibira niya na yung mga simbahan, civil society, religious groups, tapos yung mga maiingay daw tungkol sa korupsyon. Siguro tinutukoy niya kasama na dyan tayo. Kasi
Kasama tayo sa nag-o-organize ng mga rallies laban sa korupsyon. Tapos pagdating daw dito, hindi natin binibigyang pansin. Yan ang hinanakit ni Sara Duterte. Hindi lang si Sara yan. Kahit yung mga ibang DDS, binibira nila ang binibira nila ang binibira nila. Sabi nila, bias ang media. Bakit daw hindi binibigyan yan ng atensyon? Ganyan. Lahat. Alam nyo, itong mga DDS, pati na itong sila Sara, lahat sila, binibira nila, lahat na lang binibira. Ang mga tao, ang mainstream media, lahat na lang sinasabi nila parang bias. Kasi pagdating sa kampo ng Duterte, hindi daw binibigyan ng pansin. Pero kapag daw kontra sa Duterte, binibigyan daw ng atensyon. Pero ito daw, kapag tungkol sa ganito na hindi kontra sa Duterte, walang binibigay na tensyon. Hindi daw nakakakuha ng tensyon ng publiko. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan kahit naman dun sa ICC, ganun din si Kaufman. Ang reklamo rin ni Kaufman, bias daw ang mainstream media sa Pilipinas. Alam nyo, itong mga DDS na ito, magdoon sa hearing sa ICC, magtungkol dito sa ini-expose nila nitong 80 na ex-Marines, lahat sila, paulit-ulit sila dyan, ang sinisisi nila, tayo. Hindi raw natin, sinisisi nga ako ng mga DDS, sabi, ikaw, Attorney Enzo Recto, bakit hindi mo ginagawang topic yung 18 na ex-Marines? Mga kabunyog, yun ang gusto nila. Yun daw ang gawin kong topic. Ang unang-una kasi ganito. Sagutin na natin yung tanong na yan. Bakit hindi nagkiklik yan sa media, ay sa taong bayan? Bakit matamlay ang taong bayan dyan sa ini-expose na yan ng 18 na ex-Marines na yan? Ang unang pinakadahilan, unang-una, sino ba ang nasa likod ng 18 na ex-Marines na yan? Malinaw naman Duterte. Malinaw naman Duterte ang nasa likod. Sino bang mga nasa likod niyan? Sila Baligod, na tao ng Duterte, si Mike Defensor na tao ni Arroyo at tao ng Duterte. Sino bang nasa likod niyan? Kahit sinasabi ng mga 18 na ex-Marines, hindi kami pro-Marcos, hindi kami pro-Duterte, gusto lang naming labanan ang korupsyon. Wala yan. Sinong maniniwala sa kanila? Sinong maniniwala? Sinong nag-present sa kanila? Si Baligod. Ano ang background ni Baligod? DDS. Sino pa? Si Mike Defensor. Kahit anong sabi ni Mike Defensor, hindi naman ako ang nasa likod talaga niyan. Tumutulong lang ako. Sus naman. Wag mo nga kami, Mike. Wag mo nga kami, Mike Defensor. So, ibig sabihin, ang nasa likod niyan, DDS, Duterte. Ngayon, ang tanong, may kredibilidad ba ang Duterte? Yun lang ang basic na tanong. May kredibilidad ba ang Duterte? Ang problema kasi dito sa grupong ito, ng mga ex-Marines, lumapit sila dyan sa, ang handler nila, sila Defensor, sila Baligod, sila Chavit Singson, yung mga DDS. Pero kung lumapit itong mga ex-Marines na ito, kila Bishop Ambo David, yun, kung dun yan lumapit. Kung lumapit yan sa CBCP, kung lumapit yan doon sa mga yung mga civil society talaga, ay hindi sila lumapit sa civil society. Hindi sila lumapit sa simbahan. Lumapit sila kay Defensor. Anong kredibilidad na Defensor? Di ba? Tapos ngayon magrereklamo sila. Di ba? Kung siguro lumapit sila, parang ganito yan. Sila ay mga dating empleyado ni Saldico, nakukonsensya na sila ngayon na yung palang mga pinagdi-deliver nilang mali-malitang pera, galing pala yun sa flood control at saka mga infrastructure projects. Di ba? Tapos, lumapit sila kay Bishop Ambo David. O kaya sa mga
sa civil society. Yung mga trillion peso march, yung nag-organize nun, cause-oriented groups, yung mga progresibong grupo, yun, may kredibilidad yun. Kung ayaw nilang lumapit sa gobyerno, o kasi Marcos yan, wag silang lalapit halimbawa sa NBI, sa DOJ, wag, kung wala silang tiwala doon. Pero wag din silang lalapit sa Duterte, lalong hindi kung lalapit sila sa kampo ng Duterte, ay wala na. Hindi na kaagad ano yan. Hindi na kaagad nasira kaagad ang kredibilidad nila. Pero sa totoo lang, ako naman sa tingin ko talaga, mga tao talaga ito ni Saldico. Yan sanang 18 na ex-Marines na yan, sa tingin ko may mga sinasabi silang totoo. May sinasabi silang totoo. Totoo na nagtrabaho talaga sila kay Saldico. Totoo talaga na na-involve sila sa pag-deliver ng mga mali-malitang pera. Totoo yun. Ang problema lang dito, dinagdagan na nila eh. Tinuruan na sila ng kampo ng Duterte. Halimbawa, sa halip na nag-deliver lang sila, halimbawa kay Romualdez o kung kanino man, nakasama na si Laila de Lima. Yun lang. Nakasama na si Laila de Lima. Yun ang problema doon. Kaya ang pinakaunang problema talaga nila, credibility. Kredibilidad. Maganda, kung sila lang, ganito lang kung sila lang bilang mga dating nagtrabaho kay Saldico, parang konsensya na sila ng pinagagawa nila, gusto talaga nilang ilabas yung lahat nilang nalalaman, dapat hindi sila lumapit sa kampo ng Duterte. Kung ayaw din nilang lumapit sa kampo ng ng gobyerno, halimbawa sa NBI, ombudsman, ayaw din nila, o di dapat lumapit sila kay Bishop Ambo David, CBCP. Sana pumunta sila sa pare. Tapos yung pare i-guide na sila ngayon sa CBCP. Kung ang nagpipreskon sa kanila, ang nagpipresent sa kanila ay civil society, simbahan, yung nag-organize ng mga rally sa anti-corruption, trillion peso march, kilusang bayan kontra kurakot, yung mga grupo na yun. Kung yun ang nilapitan nila, magiging credible sila. Di ba? Makukuha nila ang simpatya ng taong bayan, sasaluduhan sila. Ngayon, sino ang nagsasaludo sa kanila? Si Sara Duterte, sila Pulong Duterte, yung mga DDS, si Hermogenes Esperon, yung mga retired generals na mga DDS, sila Romeo Poquis, yun ang mga bilib sa kanila. Doon pa lang wala ng kredibilidad yun. Di ba? Wala ng kredibilidad. Sinasabi nila, hindi daw sila pro-Duterte, hindi daw sila pro-Marcos. Ay, bakit sila lumapit sa mga pro-Duterte? Di ba? Yun ang problema. Ang tama sana, kung hindi sila pro-Duterte, hindi sila pro-Marcos, lumapit sila sa simbahan. Yung nag-organize nung mga rally sa anti-corruption, sila Bishop Ambo David, di ba? Sila Sister Mary Jan Manansan. Yan yung mga doon sana sila lumapit. Kaya ang napakalaking pagkakamali nitong mga 18 na ito na ex-Marines, lumapit sila sa DDS. Siguro, ang problema sa kanila, sabi nga ni Ombudsman Boying, ang isang dahilan kasi niyan, economic. Mukhang nangailangan ng pera kasi wala nang trabaho kay Saldico, wala na silang trabaho, kailangan nila ng pera. Baka prinubaydan sila ng pera ng kampo ng Duterte. Nila Mike Defensor, nila Chavit Singson, prinubaydan sila. Wala na yata silang hanap buhay kasi wala na sila sa serbisyo. Nung dati nagtatrabaho sila kay Saldico, wala na si Saldico, wala na rin sila. So ngayon, problema nila ngayon pamilya. Siguro, yon pinangakuan sila ng suporta pinansyal. Sabi nga ni Ombudsman Boying, economic. May pangangailangang pang-ekonomiya yan. Sabi ni Ombudsman Boying. Kaya lang naman, kung lumapit kasi sila talaga sa simbahan, wala yun, walang maitutulong na pang-ekonomiya yon. Kasi talagang totoo yun, prinsipyo lang yun. Kung may maitulong man yun, kunti, pero hindi tuloy-tuloy. Dito siguro, baka binigyan sila ng allowance, kung ano-ano, buhay sila dyan. Kaya sayang. Ulitin ko
Ako, hindi ko dinidiscount yung grupo na yan ng ex-Marines. Totoo yan, sa tingin ko, nagtrabaho yan kay Saldico. Totoo yan. Ha? Kaya lang, ang problema kasi sa kanila, yung pinuntahan nilang grupo. Yung kung sana yung nalalaman nila, yung mga nalalaman nila ay ni-reveal nila, hindi sila nagpagamit yan sa mga DDS na yan, credible sana sila. Credible. Kasi credible naman yan eh. May alam talaga yan sa mga nangyari. May alam yan. Alam niyan alam niyan yung pinagagawa ni Saldico. Kaya lang ang problema, yung pinuntahan nilang grupo, nagpagamit sila ngayon sa Duterte. Yun ang problema. Wala nang kredibilidad yun. Wala nang kredibilidad. Bakit walang kredibilidad? Nag-i-expose kayo ng korupsyon. Linalabanan nyo ang korupsyon. Ang sinamahan nyo, corrupt din. Sila Mike Defensor. Paano hindi naging corrupt yan? Panahon pa ni Gloria yan. Sila Chavit Singson. Sila Baligod. Sila sila Sara Duterte. Sila Pulong Duterte. Wala. Mali nga eh. Mali. Pero sayang. Kasi nga, credible naman sanang mga testigo yan sa tingin ko. Credible. Nasira eh. Nasira. Ano sa tingin nyo, mga kabunyo? Credible yan dahil talagang totoo yung sinasabi nilang nagtrabaho sila kay Saldico. Totoong nag-deliver sila ng pera. Totoong marami silang alam sa ganyan. Ang problema lang, lumapit sila ngayon sa kampo ng Duterte na corrupt. Paano kayo ngayon papaniwalaan ng tao? Oh. Ang isa pa, ito pa, ang isa pang bagay, ang problema dito sa 18 na ex-Marines na ito, ang dami nang sinasabi. Yan pa ang isang problema. Ang dami na nilang sinasabi. Halimbawa, pwede naman nila sabihin nila, nag-deliver kami ng pera kay Martin Romualdez, kay JJ Suarez, yun. Yung mga malapit sa Romualdez, yung mga kasama ni Saldico, noong panahon ng 19th Congress, kila Dong Gonzales, yung alam naman natin kung sino yung sirkulo noon. JJ Suarez, Dong Gonzales, yun, yung grupo na yun. Diba? Si Max Dalipe, Manix Dalipe pala. Pwede yan. Ang problema, ang mga sinabi na nilang pinagdeliveran nila, Laila de Lima. Sino namang maniniwala dun? Makabayan Black, sila Franz Castro daw, diniliberan, Arlene Brosas. Walang maniniwala. Wala eh. Kaya lang, bakit nila binanggit si Laila? Bakit nila binanggit si Franz Castro, Arlene Brosas? Kasi gusto nilang siraan na itong nagtutulak na ito ng impeachment ay bayad. Tumanggap ng mali-malitang pera. Doon sila nagkamali. Sino na ang nagturo sa kanila ng ganyan? Malamang sila yung mga Duterte na. 'Di ba? Pero kung ang binira lang nila, yung totoo lang, sa tingin ko nag-deliver talaga sila kay Stella Kimbo. Pwede yan. Kay Romualdez, pwede yan. Nag-deliver sila kay Dong Gonzales, Malix Dalipe. Yun, yung grupo ni yung inner circle ni Romualdez, pwede pa yan. Paniniwalaan pa sila. Pero nung dinagdag na nila si Laila de Lima, wala na. Si Franz Castro daw, yung mga leftist. Wala na yan. Hindi na kapanipaniwala. Yung Makabayan Black, hindi na. Tapos dinagdag pa nila si Anyo. Si Eduardo Anyo. Kaya galit na galit si Eduardo Anyo eh. 'Di ba? Galit na galit si Eduardo Anyo. Bakit galit na galit si Eduardo Anyo? Ay sabi ni retired General Eduardo Anyo, ano yan? Bakit nyo ako dinadamay dyan? Professional ako, hindi ako corrupt. Kaya hindi ko kayo mapapatawad. 'Di ba? So, ang ibig kong sabihin mga kabunyog, mga kababayan, ang isa pang naging dahilan bakit hindi sila kapanipaniwala, masyado na nilang pinarami yung kanilang sinasabi. May mga idinawit silang mga tao na alam naman nating hindi totoo. Yung si Laila de Lima, tapos yung Makabayan Black, diniliberan daw nila. Wala na yun. Kaya lang, bakit nila kailangang isama yon? Bakit kailangan nilang isama si Laila? Bakit nila kailangang isama sila Arlene Brosas ng Makabayan Black? Para palabasin na yung mga nagsusulong ng impeachment ni Sara ay tumanggap ng mali-malitang pera. Yun. Kahit sa katotohanan,
Hindi naman yan. Sinusulong nila Laila ang impeachment ni Sara, sinusulong ng Makabayan Black ang impeachment ni Sara, hindi dahil binigyan ng mali-malitang pera. Paninindigan nila yan. Oh. Kaya lang, dyan nagkamali itong anong ito, itong mga 18 na ex-marines ito. Ang isa pang mali, sabihin mo na si Trillanes nagbigay ng 2 million sa mga ICC investigators, isa pa yun. Isa pang hindi ka panipaniwala yun. Bakit hindi ka panipaniwala? Mga ano yun, ICC, hindi naman tatanggap ng lagay yun, ng suhol yun. Hindi tatanggap ng suhol yun. Kaya lang, bakit naman nila kailangang sabihin na tumanggap ng suhol? Para siraan ang ICC. Na yung mga ICC na yan, dinidiin yan si Duterte dahil sinuhulan yan ni Trillanes. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga ang nangyari dito, masyado na nilang pinalaki. Kaya lang, tinuruan na sila niyan. Tinuruan na sila. Yung dinagdag nila na yon, turo na yon, pinotes na sila. Pwede bang dagdagan nyo na? Sabihin nyo ganito. Palabasin natin na yung mga ICC investigators ay binigyan ng pera, binayaran. Anong dahilan nun? Para masira ang ICC. Kasi nga, may hearing sa ICC si Duterte. Dapat yung credibilidad na ang ICC masira. Paano masisira? Di papalabasin, si Trillanes, binigyan sila ng pera. Pero kung sinabi lang nila ganito nakita namin na ang ICC nakipag-meeting kay Boying Rimulya at kay Trillanes, nag-meeting sila. Yun lang. Okay na yun. Anong gusto mong ipakita doon? Ang gusto mong ipakita na yung pag-aresto kay Duterte ay planado yon ng gobyerno. Involved doon si Torre, si Trillanes at saka si Boying. Pinag-uusapan nila yan. Pero yung sabihin mong nagbigay ng pera si Trillanes sa ICC, masya OA, hindi na yon. Hindi na kapanipaniwala yun. Kaya lang, kailangan nilang sabihin yon para siraan ang kredibilidad ng ICC. Yan yung yan yung problema dyan. Pero kung ang sinabi lang nila, hindi, yung pag-aresto kay Duterte, usapan talaga yan. Hindi totoong hindi planado yan. Nag-usap si Trillanes, si General Torre, saka si Boying sa bahay mismo ni Boying Rimulya. Bakit alam namin yan? Nakita namin. Kami ang nag-secure sa ICC pagpunta doon. Di ganun lang. Kaya lang dinagdagan nila na binigyan daw ni Trillanes, may $2 million si Trillanes na pera, malamang binigay daw sa ICC. Wala na. Hindi nakapanipaniwala yun. Kaya nasira ngayon. Kumbaga nasira yung kredibilidad ng kanilang mga sinasabi. Pero kung ang ginawa lang nila ganito balikan natin. Kung hindi sila sa Duterte lumapit, hindi kay Defensor, hindi kay Baligod, hindi kila Chavit Singson. Kung lumapit sila sa mga simbahan, obispo, halimbawa kay Bishop Ambo David, doon sila nagpatulong. Pagkatapos doon nila sinabi ang nalalaman nila. Tapos kung ano lang talaga yung totoo, yun lang ang sabihin nila. Ito yung mga dinilibera namin, ito yung mga naging trabaho namin, ginawa namin. Ang problema talaga sa kanila, dinagdagan na, nasubrahan. Di ba? Tapos ngayon, wala nang maniniwala. Katulad nun, sabi ka agad ni Laila de Lima, paano naman ako tatanggap ng pera dyan? Naging congresswoman lang naman ako ngayong 2025 na. Doon pa lang, nasira na. Biglang nagsorry na ngayon si Libby Baligod, si Attorney Libito Baligod. Hindi naman talaga kami nagdala ng mali-malitang pera. Hindi daw naman nagdala ng mali-malitang pera kay Laila de Lima. Paper bag lang. Paper bag. Wala na. Kinantsawan tuloy sila ni Laila de Lima. Pumasok si Laila de Lima sa Kongreso, dala-dala yung maleta at saka yung paper bag. Di inaasar sila ni Laila de Lima. Yan mga kabunyog mga. Tapos, si Trillanes, nakakuha ngayon ng si Trillanes, kakasuhan sila. Tapos, sa ICC, galit din ng ICC dahil sinisiraan ng ICC. Pati ngayon yung mga depensa ni Kaufman doon sa ICC, maapektuhan yan. Yung hinihiling nilang interim release, hindi na yan. Wala na yan. Kasi sinisiraan nila ang ICC, nag-iimbento sila ng kwento, fake news, disinformation. Pero
'Di ba ako sa mga vlog ko sinasabi ko, ako sa tingin ko, pina-snack lang yan, baka trinit ni Trillanes ng lunch yan. Oh, 'di ba tama ako? Oh, yung sabi ni Boying na nag-meeting sila, yung dalawang investigators ng ICC, si Trillanes at saka si Torre, oh, siyempre kumakain yun. Kumakain yun, oh, yun, 'di ba? Oh, ganun nga. 'Di ba sabi ko, maniwala naman tayong si Trillanes, ang dami niyang kinakasuhan, ang bilis niyang gumawa ng mga ang bilis ni Trillanes gumawa ng mga kaso. Kinakasuhan si Pulong, kinakasuhan si Sara. Kaso dito, kaso doon. Sabi ko, mayroon itong mga lawyers na magagaling, na bayad. Kasi kung libre lang, hindi kakayanin ganun kabilis. Si Trillanes, mabilis mag-ano ng mga kaso. O di ba naalala nyo, kung nanonood kayo lagi sa vlog ko, sabi ko sa tingin ko tinutulungan ito ng gobyerno si Trillanes. Binibigyan ito ng panggasto sa mga kaso na yan. Kasi hindi naman yan madali magkaso ng ganyan. O di ba tama ako? Sa tingin ko may panggasto si Trillanes galing sa gobyerno. Pero hindi naman $2 million. Alam nga naman, wala na sa gobyerno si Trillanes. Nagme-maintain siya ng security niya. Delikado yan. Yang ginagawa ni Trillanes, delikado yan. May security siya dyan. Oh. Pangalawa, yung mga abogado na pinapakilos ni Trillanes, kung hindi man yan mahal ang bayad, may bayad pa rin yan. O, syempre, pag nagtatrabaho yung mga staff niyan, kailangan din gastusan yan. Sa tingin ko, may ano dyan ang gobyerno, tumutulong dyan kay Trillanes. Pero yung sabihin na tumanggap ng $2 million si Trillanes, tapos binigay doon sa ICC, wala. Ha? Kalokohan na yun. Ha? Sa tingin ko, ano na yun? doon ngayon na doon nasira ngayon itong mga ex-marines na ito. Kaya suma total, suma total mga kabunyog, mga kababayan, ang naging mali dito sa mga ex-marines natin, una, lumapit sila sa Duterte na walang kredibilidad din. Corrupt din eh. Lalabanan nila ang korupsyon tapos lalapit sila sa Duterte. Wala. Kila Mike Defensor. Pangalawa, yung mga sinabi nila, hindi na lang yung nalalaman nila, hindi na lang yung totoo. Dinagdagan nila eh. Dinagdagan nila. Bakit? Gusto kasing sirain itong impeachment ni Sara. Kaya kahit sila Laila de Lima, Franz Castro, Makabayan Black, dinamay na. Oh, tapos pati si yung ICC investigators, pinalabas nilang sinuhulan ni Trillanes. Masyado ng ano yun. Ano na yan? Kaya ngayon, nagrereklamo itong mga DDS. Bakit daw hindi man lang binibigyan ng pansin itong 80 na ex-marines na ito? Yun na nga. Yun yung pagkakamali niya. Anyway, ano ba talaga ang plano niyan? Ano ang plano? Malinaw ang plano dyan. Sabi nga ni Ombudsman Boying Rimulya, in-interview si Ombudsman Boying Rimulya kanina, napanood ko. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, ano yan? Ang plano talaga dyan sa 18 na ex-marines na yan, nagkikreate yan ng tipping point. Gusto niyan destabilisasyon yan. May gusto yan na may branch daw ng service ng AFP na gusto niyan na mag-alsa. Siguro ang Marines, gusto nilang makuha ang simpatsya ng mga Marines kasi mga ex-Marine sila, para itong mga ex-Marine, ay itong mga nasa aktibo pa sa Marines ay magalit, magsimpatsya sa kanila. Kumbaga, ang sabi ni Ombudsman Boying, ano yan? May dinidevelop yan na tipping point. Gusto nilang galitin ang mga sundalo, ang mga military. Lalo na mayroon silang branch ng service ng AFP. Halimbawa, yung Philippine Marines, gusto nila yan na magalit para mag-alsa. Matagal na nila yan na gustong mangyari na magkaroon ng kudeta, mag-withdraw na ng military support kay PBBM o sa gobyerno. Ito ngayon yung dinidevelop nila. Kaya sabi ni Ombudsman Boying, malinaw naman kung anong nasa likod niyan. Gustong mag-develop yan ng tipping point. Gusto nila magalit halimbawa yung mga Marines na kasamahan nila na nasa aktibo pang serbisyo para magkudeta sa gobyerno. Destabilisasyon niya ang nasa likod niya. Malinaw yan. Sabi nga din sabi ni Trillanes, Duterte ang nasa likod niyan, sabi ni Trillanes. Mga Duterte yan, nasa likod niyan. Sino ba ang nanginginabang sa ginagawa nila? Duterte. Tapos pumunta pa kanina si
Esperon. Pumunta kanina si Esperon doon sa press con. Oh, pinapalakas yung loob ng mga ng mga Marines. Pagkatapos may lumabas ngayon na statement sa social media, yung mga retiradong opisyal ng military ng mga DDS, nagpahayag sila ng suporta. Ang tawag na nila dito, Brave 18 daw. Brave 18. Pero yung nag-attend kanina sa press con, 11 na lang eh. 11. Oh, ang sabi naman nila, sinisecure daw muna nung mga hindi naka-attend sa press con yung mga pamilya nila. Pero yun na nga, ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya at saka ni Trillanes, ang nasa likod niyan, Duterte. Duterte yan, walang dyan. At ang purpose talaga niyan, painitin ang sitwasyon, mag-create ng tipping point para yung halimbawa mga kasamahan nilang aktibo pa sa Marines magalit sa gobyerno, sila ang manguna sa pag-aalsa. Destabilisasyon niya ang nasa likod niya. Yan yung Kasi sabi ni Trillanes, bakit ngayon lang sila nagsalita? Bakit ngayon na sinabay doon sa hearing sa ICC? Bakit sinabay dito sa impeachment ni Sara? Kung talagang desisyonado sila, totoo sila, dapat noon pa, nung lumabas pa si Saldico sa Kasigutesa, sumunod na sila kaagad doon. Bakit ngayon, ang timing nila ay sinabayan nila yung confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC. Sinabayan nila yung impeachment ni Sara. Malinaw. Gusto nilang mag-create ng sitwasyon. Kumbaga, may malinaw na purpose yan. Yan yung sabi ni mga kabunyog. Yan ang sabi ni Trillanes. Kasi kung talagang anti-corruption sila, pagputok pa lang nung issue ng flood control anomalies na yan, lumabas ka agad yung issue ni Saldico, tapos lumabas si Gutesa, di dapat nagsabay-sabay na sila doon. Bakit ngayon lang? Bakit ang mga sinasabi nila na ang mga ICC investigators ay nasuhulan? Para sirain ang kredibilidad ng ICC. Bakit sinasabi nila na itong mga kongresistang ito ay tumanggap ng mali-malitang pera, milyon-milyon, sila Ila de Lima, sila Arlene Brosas, para sirain ang impeachment ni Sara, para palabasin na bayad yung mga kongresista na yan. Kaya ito? Ngayon, sabi ni Ombudsman Boying, hindi nila ito mahahayaan na ganyan na lang. Sa katunayan, ang NBI magsasagawa na ng investigasyon. Sabi ng NBI, kahit daw ang ombudsman, magsasagawa na rin ng investigasyon tungkol dito sa 18 na ex-Marines na ito. Ngayon, dahil kinasuhan na sila, kinasuhan na sila ni Eduardo Anyo, retired General Eduardo Anyo. Kinasuhan na rin sila ni Trillanes. Ayan. Kaliwat kanan na ngayon ang kaso nila. Bakit sila kinasuhan ni Trillanes? Yung pinapalabas nga nila na siya daw ay nagbigay ng may $2 million daw na pera at binigay daw yun sa ICC. Pangalawa, si Anyo naman, hindi talaga maano ni Anyo. Sabi ni retired General Anyo, ang tagal-tagal ko sa military. Naging chief of staff ako. Iba-ibang administrasyon ang pinaglingkuran ko. Totoo naman. Naglingkod siya kay Duterte. Naglingkod siya ngayon kay Marcos. Pero sabi niya professional siyang sundalo. Kahit Duterte siya, pagpalit ng administrasyon, ang loyalty niya kung kaninong administrasyon. Professional siya. Tapos ngayon, sasabihin daw na tumanggap siya ng mali-malitang milyon-milyong pera, hindi niya matatanggap yon. Kaya, inano siya. Siguro, pinag-iinitan din si Anyo, kasi si Anyo, professional nga. Sila Anyo, sila Browner, sila yung dahilan bakit ang military hindi nakukumbinse nila Pokis at saka nitong mga ito. Kumbaga, ang tinuturo kasi ni retired General Anyo sa military, huwag makialam sa mga politika na yan. Huwag makialam dyan. Huwag kayong magpapadala sa mga destabilisasyon. So galit sila ngayon kay Anyo. Sinasabay na nila ito sa ini-expose nila na tumanggap daw ng mali-malitang pera. Kaya nakikita nyo, lumalabas, hindi sila kapanipaniwala. Si Anyo na professional. Ang pinapakita niya na siya, professional siyang military officer. Tapos
dahil hindi nila nakukumbinsi ang military, dahil kila Anyo, saka kila Bronner, sinisiraan ngayon si Anyo. Oh, hindi galit siyempre si Anyo. Kaya kinasuhan na ni Anyo, kinasuhan na rin ni Trillanes ngayon. Oh. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, kaliwat kanan ngayon ang kasong kinakaharap nitong mga nitong mga ex-Marines na ito. Okay, yan ha mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang ating talakayan tungkol dito sa 18 na ex-Marines na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.